Okay, so magandang umaga po sa lahat. So ang video po na to para po doon naman sa mga nahilot po dito sa bahay ko na nagpunta po mag-isa. Kasi po, pagkatapos po namin yung hilutin, nagpapaalala po kami ng mga bagay-bagay para hindi po, tawag dito, mabina or maulit-ulit yung sakit na nararamdaman nila. So ito po ulit po doon po sa mga taong wala po kasama dito para po alam din po ng mga tao sa bahay nila kung paano sila tutulungan para gumaling na sila ng tuluyan. Number 1 po, huwag niyo po sila pinapagamit ng unan. Para po, tingnan niyo po kasi po minsan kaya po sumasakit po yung balakang, hindi lang po basta balakang ang tama. Nanggagaling po minsan yung pressure na doon po, nanggagaling sa may batok. Kasi po, ang spine po, iisang joint na po yan. Magkaroon po ng isang damage kahit po na doon sa may taas, iisang ugat. Gagapang po yan sa paa. So yun po, balik po tayo. So first of all po, hindi po sila pagimitin ng unan. So imagine nyo ito. Flat yung bone spine. Imagine nyo na po na wala ito So nakahiga po ng ganyan, pagpahingayin niyo po sila ng ganyan, pwede naman po nakaganto, pwede naman po nakataas at may, pwede nakatagilid, pwede nakakaya ko yung mga pang ganyan, pwede po yan. Ang mga bawal po, kapag gumagamit po ng unang nakaganon, masisira po ulit yung spine yan, lalo na pag mataas gumamit. Pangalawa, pag napansin niyo po, sila natutulog ng ganito. Pakisita po sila kasi masisira po ulit yan. Wala pa pong lakas yan, lalo na po kung mga ilang araw pa lang, wala pa pong lakas yan. Pangalawa, iwasan niyo po yung marami natutulog ng ganyan, gumagamit ng mga dingding, yung mga nakaganyan, yan, masisira po yan ulit. Masisira po ulit ang spine yan. Tantanan niyo po yung mga ganong posture. Kung nakaganyan po, nakahiga, nakataas ang paa, tapos nakaganyan, yan. Masisira po yung spine ulit niyan. Imbis po na maganda po yung tubo din sa loob, hindi po. Ano pa? Ito po, sa mga nahilot po dito kung meron po kayong duyan, rocking chair, massage chair, yung mga something po na upuan na nakaganon, basta po yung magiging dahilan para po mapag-slouch kayo, yung mapaganon po ulit yung likod nyo. Yan, mapaganon po ulit Yan, sitahin nyo po sila kasi masisira po ulit yan. Yun, tapos ano pa mami, lagay nyo po dito. Pakitingnan po kung paano sila bumangon. Ang tama pong pagbangon, para po hindi na po maulit yan, is tagilid, upo, tayo. Marami po ako nakita dito, sira na yung spine din pa tumayo. Hindi ka sira na yung spine. Sinusubukan pa rin lang lalong sirain, hindi ko alam kung asan yung sense nito. Nagano na oy, wag na wag yun, sira talaga yan. So yun po lalo na po yung mga upo talaga. Lalo na po kung ganito po yung upuan nyo sa bahay, hindi naman ito, medyo okay pa to Ano, sa matangkad, okay to. Pero po kung napansin nyo po na yung mga upuan ninyo, ang layo sa sandalan, huwag niyo po itong gagawin yung kunwari hanggang dito lang yung upuan, hahabulin nyo ng sandal na ganyan, tapos nanonood kayo ng TV, unti-unti mapapansin nyo na gano'n na yan, gano'n na yan. Or lalo na yung mga nagsasabi na, hindi lalagyan ko na lang ng unan. Same lang din po yun, mapapansin nyo po yung unan po kasi madulas. Hindi nila mamamalayan yan. Para po ito doon sa mga kamag-anak na gusto na pong gumaling yung mga, yung mga may sakit nila dyan sa spine. Huwag nyo pong hahayaan sila na umuupo na naglalagay po sa unan. Kasi ang dahilan, malayo po yung sandalan. Hindi nila yung mamamalayan. Napansin ko kasi habang nagpapahinga ako, hindi naman kasalanan ng mga pasyenteng nabilat. Nakaugalian lang talaga nila. Ikukorek lang natin sila ng ikukorek. Kaya yung mga pamilya po na gusto pong gumaling dyan, malaki ang bag natin dyan. Kasi yung mga maling posture nila, makikita at makikita natin. So pakisita po sila Ano pa? Yung mga dampot po, ulit hindi naman ito lagi, pero mas safe kasi ito. Yung mga nahilot ulit dito kapag may dadamputin tayo, sa dampot ganito po. Kunwari po may nahulog or something na kailangan kayong kunin sa baba. Huwag po yung pagkuha ng paganto yung balakang yung gagamitin, yung gano'n. Marami ako nakikita lang dito, hindi ko alam kung bakit gano'n sila. Pag may nahulog, tuhod po ang gamit. Mas pogi kayo tingnan. Sanayin nyo na, huwag nyo na ganun. Tapos kapag magbubuhat kayo, huwag kasi balakang pinambubuhat nyo, para na rin sa lahat. Pag bubuhat kayo ng mabigat, huwag kasi pag ganun. Gamitin nyo ng tuhod. Ano pa? Ayun nga, mapapansin nyo dyan sa mga pasyente natin na nahilot dito. Hindi nila gusto mabigat. Hindi lang nila talaga maiwasan. Tapos ito pa pala. Yung delikado to yung pag nakadapang ganyan. Yung nakadapang ganyan. Isipin nyo itong mula to. Nakadapangan ng ganyan, may sira na nga yung spine mo. Hindi tatagilid mo pa ng ganyan. Yan, delikado yan. Pag gising mo, tabingi ka na yan. So iwasan nyo to Straight lang ng higa para po hindi po kayo mabigat. And ito talaga isa sa mga napansin ko na ito mga nakaraan ko lang. Pansin. Ganda ng buwan na leather. Ganda. Yayamanin tingnan. Kung ako sa inyo,
Iwasan yung mag-uupo dito sa may leather na upuan. Lalo na kung walang tela. Bakit? Kakapit yan sa balat nyo, kaya niyang sirain yung spine nyo, sa totoo lang. Tapos iwasan nyo po yung mga bad posture na, shoutout kay Kuya Jasper. Hindi ko sinabi yung apelido. Iwasan nyo yung mga nasa leather na kayo nakaupo, tapos uupuan nyo pa ng ganyan, tatagilid yung ganyan habang nanonood. Yan. Tatabingi yung upper spine. May nahilot po ako dito, talagang pinahirapan ako, halos buong maghapon kami magkasama bago ko na ibalik. And, ano ba yung mga bawal? Sa mga bagong hilot po dyan, huwag po muna tayo magbuhat ha. Ano muna, sa mga kamag-anak, pagbigyan nyo muna sila, pagpahingahin nyo, hindi kasi magic yan. Hindi po yan na rugby. Hindi po yan nalagyan ng pandikit sa loob para hindi po agad bumigay. Malambot pa po yan, lalo na kung ilang araw pa lang. Pagpahingahin nyo sila ha, hindi muna silang pwersahin. Sa mga babae, magbuhay prinsesa muna kayo. Sa mga lalaki naman po, magbuhay prinsipin naman muna tayo. Kaya yan nagkaroon ng ganyan, sometimes kakatrabaho eh. Deserve naman po nila na magpahinga. Pagpahingahin nyo naman. Huwag kayong maniwala sa akin, huwag yung pagpahingahin. Kasi kakatipid nyo ng kakatipid na nangihinayang kayo doon sa mga mawawala sa pagtrabaho nila. Kunwari, kumikita yung tao, nagkasakit dyan. Hindi, sayang yung kita eh, sayang yung kita. Yung sakit po sa spine, hindi po ako nananakot ha. Yung sakit po sa spine, pag lumalayan, paralyze abot mo dyan, sa totoo lang. Wala namang problema kahit ma-paralyze ka eh. Kaya pa rin naman kitang ibalik. Basta hindi po basag. Kahit kung gaano ka kapilipit yan, kahit gaano ka deform yan, hindi naman deform. Yung, sa bagay, tama naman. Kahit gaano na deform, basta yung buto, buo, walang naputol na ugat, kaya ibalik yan. So, ayun na, para sa lahat po itong message ito. Ano pa? Balik tayo dun sa may rules. Maraming natakot dun sa rules namin ni Darlene eh. Pasensya na kayo. Pero rules is my rules. No pondo, bahala kayo sa iba kayo pumunta. So, ang ano po natin, ang presyo natin sa bawat session natin sa spine is 3,000 per session. Mamahalan kayo o hindi, bahala po kayo. Pero magtanong po kayo sa mga nagpunta dito kung sulit yung 3,000 o hindi. And, ano pa? Ang pondo po natin is minimum 3 session po. So, sa mga pupunta po dito, libre ang magpa-check. Wala pong bayad yun. Ha? Para malaman nyo din kung panghilot pa o hindi na. Kasi, kung hindi na po panghilot, hindi ko na rin naman po kayo tatanggapin. Huwag po kayo mag-alala. At least malalaman nyo po dito kung panghilot pa o hindi. Uulitin ko po libre po ang checking. Ang may bayad po, yung pag-aayos na po. Gaano po tumatagal ang isang session? It takes 1.5 hour po. Yun po ang tinatagal ng isang session namin dito. And ang balik natin is every 2 weeks. Sasabihin ko na mami every 2 weeks po. Bakit every 2 weeks? Hindi kasi biro yon. Gagalawin yung buong spine eh. Kasi ulit, buong spine po is magkakakonect. Hindi yan porke naayos yung balakang, wala na siyang sakit. Kaya yung iba nagtataka, naayos yung balakang ko, ganyan, wala sa x-ray, ganyan. Bakit masakit pa din? Possible po nandun sa may gitna ng spine. Minsan po nasa malapit na sa batok. Huwag na po kayo magtaka kasi bakit? Isang ugat lang po yan, magkaka-connect po yan. Kaya isa po yan ang madamage sa spine. Usually, umaabot pa rin po dun sa may binti. Minsan sa kamay, umaabot kapag nandun sa may upper back. Depende kasi, magkaka-connect yan kahit anong gawin nyo. Kaya, nangyayari dyan sa mga hindi talaga marunong mag-ayos. Ano ko ba siya explain? Hindi na i-correct yung buong spine. Kaya nagpapabalik-balik siya. Kaya kahit anong gawin, nasisira pa rin. Kasi may pressure dun sa taas, may pressure dun sa gitna. Sa baba, nadyatsambahan lang na naayos. Pero kung i-correct natin siya lahat, wala nang sasakit dun. Kaya yun, sa mga malala, higa lang muna kayo. Huwag yun ang pwersahin kasi. Saka po dun sa mga bagong hilot na medyo malala yung paglalakad ng malayo, hindi po yan makakatulong. Kung gusto nyo lumakas yung muscle nyo, hindi po yung lakad ang nagpapalakas sa muscle. Yung dugo po na dumadaloy doon, yun po ang nagpapalakas. Kasi kung yung supply po ng dugo ay mahina naman, kahit po ilakad mo ng ilakad yan, kulang ang supply ng dugo, wala, still weak pa rin yan. Still magtitingling pa rin yan. Still, mamumulikat pa rin po yan. So sa mga nahilot po dito, para po to sa mga kamag-anak uulitin ko po. Hindi po makakatulong yung pinipilit nyo sila, maglakad ka, yung mga paniniwala po dyan na maglakad ka para tumaba yung muscle. Uulitin ko po pag hindi po kumpleto ang supply ng dugo niyan, nako wala. Hindi po yan lalakas. Tapos ang nangyayari po, galaw ng galaw yung spine, nasisira po siya na nasisira. Kaya huwag nyo po pinipilit yung gusto nyo. Pagpahingahin nyo po sila para po yung spine na i-correct natin, yung mga nakapilipit po na ugat, maibalik natin ng maayos.
Hindi po makakatulong yung paglalakad ng malayo. Hindi rin makakatulong yung pag-upo ng matagal. Hindi po sa sinasabi kong bawal ha. Hindi ko sa sinasabing bawal. Bawas muna tayo. Ha? Sa mga nahilot dito, more on pahinga muna. Para sa inyo yan, huwag nyo nang puwersahin. Kasi pag na-paralyze kayo, kunwari, lumala, ayaw sa maniwala eh, na-paralyze ng tuluyan, mas malaki po yung mawawala. Yun eh, mas maraming mawawala. Kaya ko naman pong palakarin ulit kahit ma-paralyze. Ano, antayin nyo pa? May catheter yun. Sige, bahala kayo. At least sinasabi ko na, di ba mami? What else? Yung mga tapilok, tuhod, balikat, yung mga pilay pambata, na kahit sino naman po ay kaya mag-ayos. 1,000 lang po singil ko dun. Ay, dati yung sa may balikat, marami na dito dun eh. Dun po sa may balikat, ang dami na po kasing nalilito dun. Marami po kasing klase ng sakit sa balikat. Una yung frozen shoulder. Ang dami naman kasing nagbibida-bida dyan, frozen shoulder sila ng frozen shoulder, kahit naman yung muscle lang ang masakit, frozen shoulder na sa kanila. Yung dislocate po na balikat na kapag tinataas nyo, restricted, yun po yung frozen shoulder kasi naglaman na yun sa loob. Ayun yung 1,000. Yun po yung 1,000. Ha? Kapag naiaangat nyo naman siya, pero may mga restricted na, alam yun, sharp pain, naipit yung ugat, dito ha, dito mismo sa may joint na to, ano siya, 1,000 lang din yun. Wala lang yun, laruan lang yun eh. Pero kapag ang nararamdaman mo, yung nagmamanhid na tumutusok-tusok, nawawalan ka ng grip, hindi po yun sa joint nanggagaling. Nanggagaling po yun sa ano, sa ugat din, pero nasa sensitive part. Nanggagaling po yun sa may batok, sa kasaliin. Iba po ang singil doon. Isi-session po natin yun. Depende po kung gaano kalaki yung damage. Kung mataas ka mag-unan yun, mas malaki talaga damage yun, mas mahirap ibalik. So, depende po talaga. Uulitin ko po yung frozen shoulder po, frozen shoulder kasi may nakausap na ano, narinig lang yung salitang frozen shoulder na lahat. Yung frozen shoulder po, yung kapag itataas yun ng ganun, restricted po, dislocate po yun sa loob. Pero don't worry po, kahit ilang taon po yun, kaya po yung ibalik. Masakit nga lang yun. Uulitin ko yung mga frozen shoulder dyan, masakit yun. At least dito pa lang, sinasabi ko na. Ang hindi masakit, yung naiaangat mo naman siya, pero, alam mo yung parang, may certain position na hindi mo siya magawa, pero natataas mo siya kahit dahan-dahan. Yun, ano yun, nandun lang yun sa ilalim ng joint ng balikat yun, 1,000 lang yun. Ano yun, laruan. What else? Yung mga carpal tunnel na ano, kinakalog-kalog lang yun eh. Hindi ko nga alam na inaaral pala yun. Grade 4 pala ako, kaya ko nag-grade yun eh. Yung tapilok, 1,000 din. Yung tuhod, kaya na namin siyang gawin ng painless. Galing no? Inaaral ko pa kung paano gagawin painless yung frozen shoulder guys. Huwag kayong mag-alala. Pero kapag yung ano, tumutusok-tusok na sa kamay, nagmamanhid na siya, nawawalan ka na ng grip, iba pinanggagaling nun mga boss, mga ma'am. Sa leeg po yun ang gagaling sa kasabatok. Doon po yun ikinokorek. Doon, medyo mas mahirap yun doon sa part na yun kasi i-align natin yung talaga dahan-dahan. What else, mami? Yun lang eh. Open po ang walk-in natin kahit kanino. Ulitin ko po kahit kanino, kahit sa'yo, open yan. Kung kaya mo yung ano joke lang. Just kidding. Kung kaya mo yung ano, kung nalang hiya mo na kami, pero pabalik ka pa rin. Okay lang. Basta magpupondo ka. Wala naman sa amin problema. Ano naman po to, God's gift naman po to eh. Kaya ko po siyang gawin. Huwag na po kayo magdala ng MRI. Hindi naman po ako doktor. Pag dadala kayo ng MRI, wala po niya magbabasa. Ano po, sabay natin babasahin. Tapos parehas tayong tulala kung anong ibig sabihin nun. Tatanong lang natin kay ChatGPT kung anong meaning nun. Kaya huwag na po kayo magdala ng MRI. Huwag na rin po kayo magdala ng X-ray. But, yung X-ray po, nagpapa-X-ray lang po ako. Yung dito sa ano, dito sa may hips. Sa hips po hindi po sa spine. Kapag yung dislocate yung hips, mapapansin nyo, mas maikli yung paa. Hindi ko, huwag na yun, pasa ko dun. Ano, pang-hospital po yun eh. Yung maikli po yung paa. So, yun. Sa iba na lang po kayo pumunta or sa hospital po. Kasi delikado po yung gawin eh. Pero kung yung dito yung masakit mo, ito. Ito oh. Kaya lang, papakita ko sa inyo. Ito, dito. Yan, tapos gumagapang doon. Masakit, burning sensation, tapos ano, namumulik at nanliliit yung mga muscle. Wala lang yun, lang yun. I-align lang natin yun. Ang dami kasi pangalan ng sakit kaya hindi ko talaga alam yung mga sakit na tawag dun eh. What else pa, mami? Yun lang. Mag-walk-in na lang po kayo. Nakita nyo naman po yung mga kaya ko niyang gawin. Open po tayo ng 9 a.m. to 5 p.m. Tuesday to Saturday po. Open po sa walk-in Pero po ang tinatanggap lang po namin ngayon is maximum 10 lang tayo. Hindi tayo pwedeng ayoko na marami. Kasi ang ganda ng mga ang ganda ng mga comment ng mga nakapunta. Ang linis ng gawa.
Hindi stress yung pag-aantay kasi nga limited lang. And yung gawa na quality, nandun eh. Nandun. Quality yung gawa, nakakauwi sila na maaga. Tapos, pagtapos nilang umalis, kami ng asawa ko, nakapunta kami ng Tanay. Ayun, nakakita pa sa akin doon. Pero may ingay kung saan tayo tumatambay. Kasi mas maganda doon tumambay, walang nakakilala sa atin doon eh. What else, mami? Nasabi ko naman na lahat. So, paano po? Kung sa mga kamag-anak po nang nahilot dito, para sa inyo po itong message na to, ingatan nyo po sila, pagpahingahin nyo po sila. Sa mga breadwinner dyan, uy, magpahinga ka. Hindi yan nagdadala sa ano, pagkatapos ng hilot, bukas itatrabaho mo na. Hindi yan magic, ha? Sa mga kamag-anak naman po ng breadwinner dyan, hiya-hiya naman po, yung breadwinner nyo po, pagpahingahin nyo. Kasi po pag nagkasakit yan sa spine, tapos hindi nyo po natin inalagaan, nakaka-paralyze po siya. Mas lalo kayong mawawalan. Matuto po tayo pagpahingahin yung mga tao nagtatrabaho. So paano po? God bless po sa lahat. Ikot-ikot muna tayo. Pag nakita ko kayo, bahala kayo. So paano po? God bless po sa lahat, ha? Open po ang Anthony Karam Hilot na to sa lahat po. Wala po itong pinipilit, ha? Basta po, just follow my rules. Ano ha? Idadagdag ko lang. Kunwari, pinagbayad ko kayo ng 6 na session. Sobrang lala nun. Halos hindi na makalakad yun pag hiningan kita ng 5-6. Kunwari, hiningan kita ng 4, example na lang. Nagbigay tayo ng 4 na session. Mabait. Tinulungan ng pamilya. Nakapagpahinga na maayos, hindi malikot. Maraming nagbabantay, maraming tigasita. Shout out kay Tatay Cavite yan. Magaling talaga yan, hindi nabibina talaga yan eh. So, yun nga. Hindi nabibina, tuloy-tuloy ang paggaling. Nakakapagpahinga yung may sakit. Nagamit, 2 session, 3 session. Basta po kung ano yung matitira, ibabalik po yun sa inyo. Wala pong mawawalang pera. Basta ayoko na po yung ano, kada punta, bayad. Ano? Tapos pag nabinat, sa akin sisi. Eh pag may pondo, alam nila eh. Hindi kayo makakapagsinungaling dito. Gawa ko yan eh. Malalaman ko yun kung natiklop o hindi. So yun lang po. Para sa inyo po lahat yung message na yan. God bless po sa lahat ng nag-improve. God bless po sa lahat ng sa lahat ng nakalakad kay tatay na tiga ano. Tiga mo si tatay? Pagsanghan? Pagsanghan yun, pero at least di ko pa naman sinabi yung pangalan. Abangan nyo yun. 8 years, hindi nakakalakad. Nililinis na eh. Ha? So God bless po sa lahat. Huwag nyo na akong awayin kasi, ano po eh, kaya nyo lang po sirain yung pangalan ko. Yung talent po, di naman nananakaw yan eh. Hindi ko po ginusto na magkaroon nito. Si God po yung pumili, hindi kayo. So God bless po. Bye-bye.